Sa loob ng kalahating dekada, naging parang anino lamang si Samantha sa buhay ng sarili niyang asawa. Tiniis niyang bawat gabing malamig, ang mga titig na walang pakiramdam at ang unti-unting pagpitas ng kanyang dangal mula kay Tristan. Naniniwala siya, buong puso siyang nanalig na kung mananatili siya sa tabi nito, ang walang hanggang apoy ng kanyang pagmamahal ang mismong tutunaw sa nagyayalong puso ng lalaki. Umasa siyang sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na pasensya. Maibabalik niyang pag-ibig na nakalimutan na nito dahil sa isang mapait na nakaraan. Ngunit ang kanyang 5 taong sakripisyo ay hindi sinuklian ng pagkilala o pagmamahal. Ang kanyang gantimpala, isang mapait na pagtataksil at manipulative na laro. Sa isang sulyap lang, nahulog ang puso ni Tristan sa ibang babae. At ang mas masakit, ang babaeng umagaw sa kanyang asawang sarili niyang half-sister, si Chloe. Ang pagmamahal, kaling at atensyon ay pinagkait ni Tristan kay Samantha. Sa loob ng 5 taon ay buong puso nitong ibinuhos kay Chloe sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang rurok ng lahat ay ang araw na napatunayan ni Samantha na hindi lang ang asawa niyang nakuha ng iba, kundi maging ang sarili niyang anak na si Theo. Nang makita niyang mas tinatawag pang ina ng kanyang anak ang ibang babae, doon naubos ang huling patak ng pag-asa sa kanyang katawan. Doon siya sumuko. Walang pag-alinlangan nilagdaan ni Samantha ang divorce papers. Iniwan ng marangyang mansyon, isinupong karapatan sa kanyang anak at naglakad palayo upang tuluyang kalimutan ang pag-ibig na tila nilimot na ng panahon. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, isang hindi inasahang pag-ikot ng tadhanang naganap. Ang asawang dati hindi siya matapunan ng tingin. Ang lalaking nang iwan sa kanya sa karimlan, ngayon ay biglang sumusulpot sa bawat sulok ng kanyang bagong buhay. Hindi na ito makaalis sa kanyang tabi at nang humarap si Samantha, matapang at puno ng galit upang muling ihingi ang kanyang kalayaan at pirma nito sa divorce. Kinulong siya ni Tristan sa pagitan ng mga bisig nito. Marahas ngunit may pagsusumamo at binuwal ang kanyang mundo sa isang mapanganib na bulong. Divorce. That would only be possible over my dead body. You ran away once, wife, but I will never let you step out of my life again. Ang katahimikan sa loob ng marangyang mansyon ng mga Vance ay tila isang buhay na nilalang. Mabigat, malamig at dahan-dahan na sumasakal sa huling natitirang lakas ni Samantha. Nakatayo siya sa tapat ng dambuhalang glass wall sa sala. Nakatanaw sa malawak na hardin na babalot ng kadiliman ng hating gabi. Hawak niyang isang tasa ng tsaa na kanina pa lumamig, katulad ng malamig na relasyon nila ng kanyang asawa. 11:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin ang tunog ng sasakyang nagbabadya ng pagdating ng lalaking pinaglalaanan niya ng kanyang buhay. 5 taon na siyang kasal kay Tristan Vance. Isang kilalang bilyonaryo, isang tycoon na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, siya ay isang pader ng yelo. Sa loob ng kalahating dekada, tiniis ni Samantha ang bawat pambabaliwala nito. Pinasok niyang kasal na ito na baon ng pag-asang magbabago ang kanyang wagas sa pagmamahal ng puso ng lalaki. Gabi-gabi siya nagdarasal. Gabi-gabi niyang inihahandang paborito nitong pagkain. Kahit na alam niyang madalas ay sa labas ito kumakain. Umasa siya na kung mananatili siyang tapat, maalaga at mapagparaya, ang yelong nakabalot sa puso ni Tristan ay unti-unti ring matutunaw ng sarili niyang init. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, tila mas lalo lang itong kumakapal. Narinig niyang pamilyar na ugong ng makina ng sports car sa labas. Mabilis niyang binaba ang tasa sa gilid at pilit na inayos ang kanyang muka at kasuotan sa salamin. Bahagyang lumundag ang kanyang puso. Isang pamilyar na reaksyon na kahit anong pilit niyang patayin ay patuloy na sumisibol sa tuwing malapit ang lalaki. Bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon at niluwa nito si Tristan. Matangkad, makisit sa kanyang mamahaling suit at may tindig na tila laging handang sakupin ang mundo. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, ang pagod sa mukha ng lalaki biglang napalitan ng pamilyar na inis at lamig. Walang kahit na anong emosyon na pwedeng kapitan ng pag-asa. Gising ka pa. Saad ni Tristan. Hindi to tanong, kundi isang obserbasyon na puno ng pagkabagot. Hindi man lang ito lumapit sa kanya upang humalik sa pisngi o magtanong kung kumain na ba siya.
Inabot na lalaki ang kanyang leather briefcase sa kasambahay at nagsimulang maglakad patungo sa ingranding hagdanan na tila ba isang dekorasyon lang si Samantha sa sala. Hinintay kita, Tristan. Gusto sana kitang makausap tungkol sa darating na kaaraw ni Tio. At tungkol na rin sa atin. Basag ang tinig ni Samantha habang nakatitig sa likod ng asawa. Nilakasan niyang loob na basagin ng pader sa pagitan nila. Huminto si Tristan sa unang baitang, ngunit hindi ito lumingon. Kung tungkol sa birthday ni Tio, naayos ng lahat. Kinausap ko na si Chloe tungkol sa tema at sa mga bisita. Siya na nagasikaso ng catering at ng mga detalye. Hindi mo na kailangan mag-abalang mag-isip o magpagod. Chloe, ang pangalan niya ay tila isang matalim na piraso ng bubog na pinuwersang ibaon sa puso ni Samantha. Si Chloe na kanyang half-sister, ang anak ng kanyang ama sa labas na matagal nang kinamumuhian ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon ay unti-unting umaagaw sa lahat ng sa kanya. Ang babaeng sa unang sulya pa lang ng kanyang asawa ay nakuha na kaagad ang lahat ng bagay na pinagkait sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang pagmamahal, kalinga, proteksyon at atensyon na kailanman hindi ibinigay sa kanya ni Tristan ay buong buo na ibinuhos nito kay Chloe. Kapatid ko siya sa labas, Tristan, pero akong ina ni Tio. Akong tunay mong asawa. Halos pabulong ngunit may diing sulyap ni Samantha habang ang mga luhay nagbabadya ng pumatak sa kanyang mga mata. Bakit bawat desisyon para sa anak natin sa kanya mo pinagkakatiwala? Ako nagluwal sa kanya, Tristan. Akong legal na asawa mo dito. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang lumingon si Tristan. Ang kanyang mga madidilim na mata ay walang mababasang emosyon kundi purong kawalan ng pakialam at matinding inis. Asawa sa papel, Samantha. Alam mo kung paano at bakit tayo nagpakasal. Huwag mong idadami si Chloe sa kawalan mo ng kakayahan bilang ina. Ginagawa lang niyang mga bagay na hindi mo magawa para sa anak natin dahil abala ka sa pagiging madrama mo. Kung gusto mong irespeto kita, umarte ka ng naaayon sa posisyon mo. Bawat salita'y tila hampas na latigong nag-iiwan ng malalim na sugat sa kaluluwa ni Samantha. Hindi magawa. Paano hindi magagawa gayon sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang sariling anak ay laging may pader na itinatalaga si Tristan. May pinagkakatiwalaan nito si Chloe sa lahat ng bagay habang siya unti-unting tinutulak palabas ng sarili niyang pamilya. Manipulative ang paraan ng pagpaparamdam sa kanya na siyang may pagkukulang. Kahit nang totoo ay sinasadya siyang alisin sa eksena. Kinabukasan, sa kagustuhan niyang patunayan sa sarili na may puwang pa siya, nagpa siya sa Samantha na pumunta sa subdivision park kung saan madalas dali ng yaya si Tio pagkatapos ng nursery class nito. Gusto niyang isurprise ang anak, gusto niyang bumawi dito. Bitbit niyang isang maliit na laruan na matagal ang hinihingi ng bata, umaasang makikita niya ang ngiti nito. Ngunit pagdating niya sa parke na patigil ang kanyang mundo, ang mga hakbang niya napako sa semento at ang laruang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag. Sa ilalim ng malabay na puno ng oak, nakaupo si Tristan sa damuhan habang karga-kargang 4 na taong gulang na si Tio na humahagikik sa labis na tuwa. Sa tabi nila'y nakaupo si Chloe, nakangiti ng matamis at may dalang tuwalya at dahan-dahang pinupunasan ng pawis sa likod ng bata. Nagtatawanan silang tatlo. Mukha silang isang perpekto, masaya at buong pamilya. Isang pamilyang puno ng pagmamahal na kailanman hindi naranasan ni Samantha sa loob ng mansyon. Ang mas nagpadurog sa puso ni Samantha ay nang makita niyang yumakap si Tio sa leeg ni Chloe, habang si Tristan naman ay nakatingin kay Chloe na may kakaibang lambot sa mga mata. Isang tingin ay pinagkait nito sa kanya sa loob ng 5 taon. I love you, Mommy Chloe. Thank you po sa ice cream. Masayang sabi ng bata. Napatakip ng bibig si Samantha upang pigilan ng isang malakas na hikbi na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Doon sa ilalim ng sikat ng araw, napatunayan niya ang isang masakit na katotohanan. Matagal nang wala sa kanyang sariling mag-ama niya. Ang asawa niya ay binalot ng yelong puso'y may kakayahan naman pala magmahal ng lubos. Hindi nga lang sa kanya. At ang anak na niluwal niya, mas kinikilala ng inang ibang babae dahil na rin sa manipulasyon ni Tristan at Chloe. Doon na siya tuluyang sumuko. Naubos ng bawat tibla ng pag-asa, ang 5 taon ng pagtitiis, ng pag-iyak ng tahimik sa gabi habang yakap ang unan at ng pag-asang magbabagong lahat ay nauwi lang sa isang malaking kabiguan. Napagtanto niyang wala na siyang ipaglalaban pa dahil talo na siya sa simula pa lang. Pagbalik sa mansyon, wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Samantha. Tuyo ng balon ng kanyang mga luha.
Ang matinding sakit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot at malamig na pamamanhid. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Tristan. Kinalungkat niyang drawer ng lamesa nito at kinuha ang dokumentong matagal nang inihanda ng mga abogado ni Tristan, ngunit hindi niya pinapansin noon dahil sa pag-asa ang divorce papers. Walang pag-aalinlangan, gamit ang isang itim na ballpen, nilagdaan niyang kanyang pangalan sa tapat ng salitang wife. Walang panginig sa kanyang mga kamay, inalis niyang kanyang mamahaling wedding ring mula sa kanyang dalirit marahang ipinatong sa ibabaw ng mga dokumento. Sinuko niya ng lahat. Sinuko niya ng karapatan sa bahay, sa yaman ng mga Vance at higit sa lahat ang karapatan sa kanyang anak. Dahil alam niya na mas magiging payapang buhay nito kung wala siya sa eksena. Kinilimutan niya ng pag-ibig na tila nilimot na rin ng panahon. Isang maleta lang ang dinala niya, naglalaman ng mga personal niya gamit bago pa siya maikasal. Habang sumasakay siya sa naghihintay na taxi sa labas ng subdivision, hindi na siya lumingon pa sa mansyon maging kulungan niya ng 5 taon. Malaya na siya kahit nadurog ang kanyang buong pagkatao. Pagkalipas ng 3 taon, ang lungsod ng Paris ay binalot ng malamig na simoy na tagsibol. Ngunit para kay Samantha, itong naging kanlungan ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siyang mahina, sunod-sunuran at palaiyak na Samantha noon, binago niyang kanyang sarili. Ngayong 3 taon nang nakakalipas, kilala na siya sa pangalang Sam Taylor, isang tanyag at hinahanga ang jewelry designer sa isang sikat na French fashion house. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang tapang, mas may tiwala sa sarili at ang bawat ngiti niya ay tunay at hindi na pilit. Ang siling ng paggawa ng alahas ang naging therapy niya upang buuin ang sarili. Isang gabi, isang marangyang charity gala ang ginanap sa isang sikat at prestiyosong hotel sa Paris. Bilang isa sa mga pangunahing nag-design ng mga alahas para sa subasta na gagamitin ng mga sikat na modelo, kailangan dumalo ni Samantha. Nakasuot siya ng isang emerald green na backless silk gown na lalong nagpalitaw sa kanyang porselanang balat at perpektong hubog ng katawan. Ang kanyang itim na buhok ay nakaupdo, nag-iiwan ng ilang hibla na humahaplos sa kanyang makinis na leeg, habang may suot na simpleng diamanting kwintas na gawa niya mismo. Siya ang sentro ng atensyon ng gabing yon, habang masayang nakipag-usap sa ilang banyagang kliyente at mga high-profile investors. Biglang naramdaman ni Samantha ang isang pamilyar na kuryente sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na kahit 3 taon nang ibinaon sa limot ay agad na kinilala ng kanyang baong sistema. Bahagyang nangatal ang kanyang mahabang daliri na may hawak na baso ng champagne, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kontrol sa sarili. "Excuse me, ladies and gentlemen, I need to steal this beautiful woman for a moment." Isang barito ng boses, malalim, paus at puno ng otoridad ang umalingaw mula sa kanyang likod. Nanigas ang buong katawan ni Samantha. Ang boses na yon, hindi siya pwedeng magkamali. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa harap ng maraming kilalang tao sa Paris, nakatayong lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalaking pighati at halos pumatay sa kanya sa sakit. Si Tristan Vance. Ngunit may kakaiba kay Tristan ngayon. Wala nang malamig at walang pakialam na yalo sa mga mata nito na madalas niyang makita noon. Sa halip isang nag-aalab na emosyon, halo ng matinding pananabik, labis na sakit, pagsisisit hindi matitinag na determinasyon. Ang nakapinta sa mukha nito, mas lalo tong naging mukhang dominante sa kanyang itim na toksido, ngunit may bakas ng puyat at pagod ang mga mata nito na tila matagal nang hindi nakakatulog ng maayos sa nakalipas na mga taon. "Samantha," bulong ni Tristan, ang boses ito'y galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, tila isang tao nakasumpong ng oasis. Sa gitna ng malawak at tuyong disyerto, nagtangka itong makbang papalapit upang hawakan ang kanyang kamay, ngunit mabilis umatras sa Samantha ng isang hakbang. Agad niyang sinuot ang kanyang professional at malamig na maskara. Dalubhasa na siya sa pagtatago ng emosyon ngayon. "Mr. Vance," formal at walang emosyong bati ni Samantha. Walang bakas ng takot, galit o kahit na anong pamilyar na damdamin sa kanyang muka. "Anong ginagawa mo sa event na to? Kung hindi ako nagkakamali, hindi kasamang kumpanya mo sa mga inimbitahan dito." "Hinahanap kita. 3 taon, Samantha. 3 taon kitang hinahanap sa bawat sulok ng mundo. Sa bawat bansa na maaari mong liparan. Sa bawat fashion show na may pangalan mo. Hindi ako tumigil." May panginginig sa boses ni Tristan, isang bagay na hindi kailanman narinig ni Samantha noong magkasama pa sila. Ang dating mayabang at makapangyarihang lalaki ay tila nagmamakaawa ngayon sa harap niya. "Well, now you found me."
At tulad ng nakikita mo, napakaganda ng buhay ko nang wala ka. Kaya kung pwede, iwan mo na ako at wag guluhin ang gabi ko. Tapos na tayo, Tristan. Lumagda na ako sa divorce papers. 3 taon nang nakalipas bago ko iwan ng mansyon mo. Wala na tayong relasyon. Matigas at diretsong saad ni Samantha at tumalikod upang tuluyang iwan ng lalaki sa gitna ng ballroom. Ngunit bago pa siya makahakbang ng 3, mabilis at maras na hinawakan ni Tristan ang kanyang pulso. Hindi to binigyan ng pagkakataon ni Samantha na makawala o makagawa ng eksena sa harap ng mga media. Sa isang mabilis at calculated na galaw, haplos niya si Tristan patungo sa isang pribadong, tahimik at madilim na pasilyo ng hotel, malayo sa mga mata at kamera ng mga bisita. Bitawan mo ko, Tristan. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Pwede kitang ipahuli sa mga security dito. Galit na asik ni Samantha nang persahan siyang isandal ng lalaki sa malamig na pader ng pasilyo. Hinaharangan ng bawat daanan niya gamit ang matipunong katawan nito. Agad na pinatong ni Tristan ng 2 nitong palad sa makabilang gilid ng gulo ni Samantha. Kinukulong siya sa sarili nitong espasyo. Ang pamilyar at mamahaling amoy ng perfume nito na may halo ng tabako ay muling pumuno sa pandama ni Samantha, dahilan upang magrebelde ang tibok ng kanyang puso. Mas lalo siyang nagalit sa sarili dahil naapektuhan pa rin siya sa presensya nito. Oo, nababaliw na ako. 3 taon ako nababaliw dahil iniwan mo ko nang walang pasabi. Iniwan mo sinsing mo ang buhay mo sa tabi ko. Hingal na sabi ni Tristan, ang mga matay nakatitig ng mariin sa mga labi ni Samantha na tila gustong-gusto nitong angkining muli. I won't let you go. Not anymore, Samantha. Hindi ko nagagawin ang pagkakamali ko noon. Bitawan mo ko. I demand a divorce, Tristan. Hayaan mo na ako mamuhay ng tahimik dito sa Paris. Bumalik ka na sa bago mong pamilya. Kay Chloe, doon ka naman masaya at panatag, hindi ba? Ibigay mo na sa akin ang kalayaan ko. Buong lakas na tulak ni Samantha sa dibdib nito, ngunit tila ba isang matigas na pader ang lalaki na hindi malang natitinag sa kanyang pwesto. Isang mapait at masakit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan bago nito unti-unting binaba ang kanyang mukha sa tapat ng mukha ni Samantha. Ramdam ni Samantha ang mainit at mabilis na hininga nito sa kanyang pisngi hanggang sa tuluyang dumaong ang mga labi ni Tristan sa may tapat ng kanyang tenga. Isang mapanganib, mariin at may halong labi sa pagmamayari ng bulungang binitawan nito na tuluyang nagpatigil sa ikot ng mundo ng babae. Divorce? That would only be possible over my dead body, wife. Ang divorce papers na iniwan mo sa ibabaw ng lamesa ko. Sinunog ko yun sa harap mismo ni Chloe bago ko siya tuluyang pinalaya sa buhay namin ni Theo. Nalaman kong lahat ng kasinungalingan niya, Samantha. Ikaw lang ang asawa ko at hindi ko na hayaang makawala ka pa sa akin kahit na anong mangyari. Babawiin kita sa ayaw at sa gusto mo. Ang lamig ng pader na nasasandalan ni Samantha hindi sapat upang pawikin ang matinding init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Galit, pagkamuhi at isang pamilyar na sakit na matagal niyang ibinaon nang sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib dahil sa mga salita ni Tristan. Sinunog ang papeles. Pinalaya si Chloe. Gusto niyang tumawa ng mapait pagkatapos ng 5 taon ng pangbabaliwala. Pagkatapos nitong iparamdam sa kanya na siyang pinakawalang kwentang asawa at ina sa mundo, sa palagay ba ng lalaking ito ay magbabago ng isang simpleng paghihingi ng tawad ang lahat? Nababaliw ka na nga, Tristan. Mahina, ngunit may matalim na dila na saad ni Samantha. Diretso siyang tumingin sa mga mata ng lalaki, walang bakas ng takot. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali yun? Pinalayas mo si Chloe kaya ngayon babalik ka sa akin dahil wala ka nang mapagpipilian? Hindi ako isang laruan na pwede mong itabi kapag ayaw mo na at kukunin ulit kapag na-realize mo na nagkamali ka. Bumaba ang tingin ni Tristan sa mga mata ng asawa. Bakas ang pigati sa kanyang muka, isang emosyon na bago sa paningin ni Samantha. Ang Tristan Vance na kilala niya hindi marunong masaktan. Hindi siya ganun, Samantha. Marami akong hindi nalaman. Nabulag ako ng mga manipulasyon ni Chloe. Pabulong na pagsusumamo ni Tristan. Lumuwag ng bahagi ang pagkakahawak nito sa pader, ngunit nanatili pa rin nakakulong si Samantha sa pagitan ng kanyang mga bisig. Nang umalis ka, doon ko lang nalaman ng lahat. Ang mga sulat na itinago niya, ang mga kwento niyang binaluktot para mag-away tayo at ang pagpapalayo niya sa'yo kay Theo. Tama na! Pigling Samantha, pilit na tinatakpan ng kanyang tenga sa pamamagitan ng pag-iwas ng tingin. Huli na, Tristan. 3 taon na nakalipas.
Kung talagang may pakialam ka, hindi mo hinayaang umabot sa punto na pirmahan kong dokumentong yon. Ngayon, pakiusap, umalis ka na. May mga bisita ko naghihintay sa akin sa loob. Buong lakas at tinulak ni Samantha ang dibdib ni Tristan dahil sa gulat na bigla ang lakas ng babae na paatras ng lalaki ng ilang hakbang. Agad na sinamantala ni Samantha ang pagkakataon upang ayusin ang kanyang gown at mabilis na naglakad palayo, pabalik sa maliwanag at mataong ballroom ng hotel. Hindi na siya lumingon pa kahit nararamdaman niyang mabigat na titig ni Tristan na sumusunod sa bawat hakbang niya. Kinabukasan, maagang pumasok si Samantha sa kanyang pribadong opisina sa Maison, ang sikat na fashion house kung saan siya tumatayong chief jewelry designer. Masakit ang kanyang ulo dahil sa puyat at sa emosyonal na stress kagabi. Pilit niyang binuhos ang kanyang pansin sa mga drawing ng bagong koleksyon ng mga singsing at kwintas. Ngunit ang mga bulong ni Tristan ay patuloy na umuusal sa kanyang isip. Wife, sinunog ko yun. Napasa po si Samantha sa kanyang noo. Kalimutan mo na siya, Sam. Hindi ka ng dating Samantha. Paalala niya sa sarili. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at niluwan itong kanyang princess na secretary na si Amelie na may bitbit ng isang malaking punpun ng mga pulang rosas at isang mamahaling kahon. Madam Sam, someone sent this for you. Ang sabi ng courier, napakahalaga raw na matanggap mo ito ngayon. Nakangiting saad ni Amelie habang pinapatong ang mga to sa kanyang malawak na lamesa. Kumunot ang noo ni Samantha, kinuha niyang maliit na card na nakasingit sa mga bulaklak. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang maikling linya lamang. Let me correct my mistakes. Binaliwala ni Samantha ang card at binuksan ang kahon. Agad na napatigil ang kanyang paghinga. Sa loob ng kahon nakapatong sa ibabaw ng pulang velvet ay ang kanyang lumang wedding ring. Ang singsing na iniwan niya sa lamesa ni Tristan 3 taon na nakakaraan. Kasabay nitong isang piraso ng papel na may lagda ng isang kilalang hotel sa Paris. Isang reserbasyon para sa isang pribadong hapunan mamayang gabi. Inuusig siya ng kanyang Bago pa man niya maihagis ang kahon sa basurahan dahil sa inis, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang hindi kilalang numerong tumatawag. Hello, sagot niya. Malamig ang tinig. Samantha, ang boses na hindi sapat na upang magtayuan ang mga balahibo niya. Si Tristan. Huwag mo na akong tatanungin kung paano ko nakuha ang number mo. Panguna ng lalaki bago pa man makapagsalita si Samantha. I know you received the ring. Please, Samantha, just one dinner. Let me explain everything to you. Pagkatapos nito, kung ayaw mo pa rin ako makita, hindi ko nagagamitin ang kapangyarihan ko para sundan ka. Huminga ng malalim si Samantha. Alam niyang ugali ni Tristan. Kapag may gusto ito, gagawin nito ang lahat paraan upang hindi ito harapin. Patuloy lang itong susulpot sa kanyang buhay at baka madami pang kanyang trabaho. Fine, one dinner, Tristan. At pagkatapos nito, pipirmahan mong bagong divorce papers na ipapadala ng abogado ko. Matigas sa sagot niya bago ibinabang linya na hindi man lang hinihintay ang sagot ng lalaki. Ngunit natigilan siya Alas 8 ng gabi na makarating si Samantha sa isang sikat at eksklusibong restaurant na nakaharap sa Eiffel Tower. Ang buong palapag ay walang ibang tao. Nirentahan ni Tristan ang buong lugar para sa kanilang dalawa. Nakatayo si Tristan malapit sa bintana, nakasuot ng isang simpleng puting polo at itim na slacks. Mas relax tingnan kaysa kagabi. Nang makita si Samantha pumasok na nakasuot ng isang eleganting itim na cocktail dress, agad na sumilay ang isang totoong ngiti sa mga labi ng bilyonaryo. Isang bagay na bihira o halos hindi nakita ni Samantha noong namumuhay pa sila sa isang bubong. Salamat dahil dumating ka. Wika ni Tristan habang pinaghihila ng upuan si Samantha. Let's keep the pleasantries, Tristan. Sabihin mo nang dapat mong sabihin dahil marami pa akong gagawin bukas. Formal na saad ni Samantha, hindi ginalaw ang inihandang pagkain sa kanyang harap. Naupo si Tristan sa kanyang katapat na upuan. Sinalubong niyang malamig na tingin ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa at bahagyang nangangatog. Nang umalis ka, 3 taon nang nakakalipas. Pakiramdam ko'y gumuho ang mansyon. Panimula ni Tristan, ang boses ay puno ng emosyon. Pumasok ako sa library at nakita kong singsing mo at ang divorce papers. Nung una, nagalit ako. Sabi ko sa sarili ko, matigas ang ulo mo. Pero nang dumaan ang mga araw, ang katahimikan ng bahay ang pumatay sa akin. Doon ko na-realize kung gaano kalaki ang puwang na iniwan mo. Huwag mo akong paandaran ng ganyan, Tristan. Nakita ko kayo ni Chloe sa parke. Nakita kung paano niyo binuo ang isang pamilya na wala ako. Si Tio, tinawag siyang mommy. Sumbat ni Samantha. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag habang naalalang tagpong yun.
Yumuko si naghanap ng Tristan, papel may at pait ang sa kanyang hawak mga na mata. folder ng asawa, agad na natigilan Yun ang ng pinakamalaking pagkakamali ko, nagtagpo ang Samantha. kanilang Ang mga totoo, mata at sa unang pinuntahan ako ni Chloe sa pagkakataon, opisina nakita ni bagong May araw ang na yun. bahagyang pagkagulat Sabi niya, sa may mga sakit ka matang raw at ayaw tsokolate mo ng makita si kanyang Tio asawa. dahil napapagod ka sa Sabi, pag-aalaga. nanginginig Ilang at beses kang pira-piraso sinabi ang sa akin na boses at nagrereklamo panimula ka ni May, tungkol sa habang pag-aasawa sa akin unti-unting at dahil tumutulong tanga mula sa ko, kanyang mga pisngi. naniwala ako. Ano Nung to? araw na yun sa Bakit parke, meron kang si ganito? Chloe ang Bakit nagdala alam mo kay lahat Tio tungkol sa at akin? hindi ko Bago alam. pa man tayo Sinabihan kasal, niya alam si mo Tio ba? na sabihin ng mga Alam mo salitang ba yun ang para balak saktan sa ka. Dahil pagiging alam ito niya kaya na ako nanonood pinipilit? ka. Nalaki ang Paano? mga mata ni Bakit? Samantha. Litong-litong Ano? tanong ni May. Nalaman kong Habang lahat ang isang papel ay linggo naglalaman pagkaalis ng mo. kanyang Patuloy nakaraan, ni ay Tristan, nanginginig sa tumingin kanyang muli mga kay kamay. Tio. Habang ang May mga mga luha luhang ay nagbabadya tuluyang sa kanyang bumagsak at sariling nagtubad mata. sa kanyang Nahuli ng nanginginig mga na mata. security ko si Chloe na Akala ko pilit na ba, binubuksan ng mga akala ko personal ba mong arranged gamit marriage lang para to para kumuha ng isa-isa mga ang mga alahas mata? mo. Akala ko nagkataon Nag-imbestiga lang na ako akong kanyang naliligaw. telepono Ginamit at ang ba mga kita? O kasambahay ako doon ang lumabas ang ginagamit mo? katotohanan. Bumuntong Siyang hingan nagtatapon mula ng kay mga Cesar. pagkain na ihanda mo para Nilapag sa ang akin. kanyang coat sa Siyang upuan nagsasabi sa at akin na hindi mo ko dahan-dahang gustong lumapit sa makasabay kanya. kumain at Ang siyang bawat nagbanta sa hakbang mga nito ay yaya walang na huwag tunog, ipahawak sa si ngunit Tio puno ng bigat ng dahil baka emosyon. saktan ng bata. Umupo si Xander Nanginig sa ang buong carpet na katawan ni ginisid Samantha. para Ang mapansin lahat si ng May. manipulasyon, Maingat na ang kinuha lahat ang ng folder mula kasinungalingan sa na mga kamay naging ng dahilan dalaga kung bakit at nilagay sa unti-unting tabi lumala bago yung loob ng sinakop kanyang ng asawa kanyang at anak sa malalaking kanya. palad ang Lahat ay gawa nanginginig ni na mga Chloe kamay ng at si asawa. Tristan dahil Oo, sa May. labis na pagiging Alam ko ang abala sa lahat. negosyo at sa pader Pag-amin na ni tinayo Xander, nito ang sa boses paligid ay ng sarili seryoso, ay malalim naging at bulag na walang kahit anong kasantapan. bahas ng pagkakaila. Kahit na Ang pagkain na nangangatog ang yun boses sa ay tila Samantha, bombang kahit nagpabilis na sa tibok totoong ng lahat puso ng ng yan, dalaga. Tristan. Limang taon, Papaano? 5 taon mo Hindi kita kung hindi maintindihan, kinausap ng Xander. maayos. Hagulgol ni 5 taon May. mo kung Pilit pinagtabo binabawi yan. ang kanyang mga Hindi lang kamay, si Chloe ang may ngunit kasalanan pinagplano dito. itong hinawakan ni Ikaw, Xander ng Tristan, mariin. ang Ngunit kawalan mo ng kahangahan. tiwala sa akin ang pumatay sa Hinawakan ni pag-ibig Xander ko. ang magkabilang pisngi Alam ni ko, May. basag Ang ang init boses ng na kanyang sagot ni mga daliri Tristan. ay marahang Tumayo ito't hinahid lumuhod sa gilid habang ng ang upuan luhang ni walang tigil sa Samantha. pag-agos. Ang makapangyarihang Mataba itong bilyonaryo na tumigil kaluhod sa ngayon mata sa ng harap ng dalaga at babae doon na dati nakita hindi ni niya May ang isang pinapansin. emosyon na Hinawakan matagal niyang nang malamig na kamay ni nakatago. Samantha kahit Purong napilit itong pagsinta at binabawi ng walang babae. katapusang pag-aalala. Kaya nga nandito ako ngayon. Matagal na Hindi ko kitang hinihiling na kilala, May. patawarin mo ko Nung agad. kolehiyo pa Alam lang ko na nakita na pakalaki kita ng sa isang kasalanan ko charity sa'yo. event. Sa Pero isang pakiusap ampunan Samantha, kung bigyan mo ko ng nagboboluntaryo ka. pagkakataong Paniwalaan ni patunayan Xander. na nagbago Isang na ako. banayad ng Hindi ngiti ko ang kayang sumikat mawala sa ka mga ulit. labi nito Ang buhay ko, habang si Tio, inaalala hindi ang kami buo nakaraan. kung wala ka. Doon pa lang, Bago pa man sa makasagot si simpleng Samantha, t-shirt at maupo biglang may habang tumakbong maliit na nakikipaglaro sa bata mga mula sa bata, gilid ng inihag restaurant mo na patungo ang sa buong kanilang pag-ibig. direksyon. Ikaw lang ang Mommy! babaeng Ang nagpatibok sigaw sa ng isang puso ko pamilyar at mas ng matandang ganoon boses ng kabilis. bata. Kaya naman Napatigil ang ipapahanda tibok ko ang ng puso folder ni na yun Samantha. dahil Tumingin siya sa gusto direksyon kitang ng kilalanin. boses at doon Nakinig nakita na niyang mabuti 7 si taong May. gulang na si Tio. Halos Mas mapatigil sa matangkad na paghinga. ito. Ngunit ang Hindi mga niya mata akalain nito ng isang eksaktong katulad bilyonaryong ng sa tulad kanya. nito ay Ang matagal bati na may pala dalang siyang isang maliit na pinagmamalasdan sa scrapbook at malayo. ang mga mata nito'y puno Ngunit ng luha kasabay ng habang pagkilala ko nakatingin sa'yo, sa kanya. nalaman ko rin Tio, kung gaano bulong ni kahirap ang umalis Samantha. sa Tuluyan loob ang ng bumuo sa mansyon mga ng luhang pulis kanina pa niya mula nang pinipigilan. mawala ang ina Ang mo. buong restaurant ay tila nang wala Nilapit ng ko tunog. lahat ng Ang tanging mga naririnig na akwentong lamang ni kabarkada ni Samantha Amanda at Chloe ay ang sa'yo. mabilis na pagtibok ng kanyang Pagpapaduling ni sariling Xander, puso at ang bawat mabigat na biglang hakbang natigting ang ng panga 7 nito sa taong gulang galit na na batang paalala. lalaking Ang papalapit sa pagiging kanyang magsama ng kinalalagyan. asawa. Si Tio, ang kanyang Nung anak, malaman kong ang sanggol na 7 nagigipit buwan niyang ang dinala kumpanya sa ng kanyang ama mo at sinapupunan. balak niyang Ang mag-alok batang ng gabi-gabi niyang kasunduan sa mga pinagdamutan ng sabit na sariling gamit sa kalinga sasakang anak niya. dahil sa mga Alam pader ko na ito'y tinayo ng kanyang pagkakataon asawa at mo. kapatid. Kaya't Ngayon sigurado nakatayo ito mo, sa kanyang pangarap harap, kong mas mapipili. matangkad, Tanong mas ni may May habang tindig, ngunit ang sumisinghot. muka'y bakas ng matinding Exactly, pananabik at sagot ni takot na Xander. baka itaboy siya Muling ng hinaplos ang sariling buhok ni May. ina. Alam kong Mommy, gusto mong muling makarating bulong ni sa Tio. kanya Ang sa mga lahat luhay ng taon daan-daan na na gumulong pinahirapan sa mo. kanyang mapupulang Alam kong pisngi. gagamitin Ang mo ang maliit kasal na na to para scrapbook na putulin ang hawak nito'y dahon mula sa mahigpit na ingay. nakayakap sa Kaya, kanyang dibdib. binigay ko sa iyong alas. Hinayaan Hindi ko na na nakatiis si isipin mo na Samantha. kontrolado Nilagpasan niya mong si laro. Tristan na Dahil kasalukuyan kung pa rin gusto kong nakaluhod pumayag sa ka, kanyang lumapit sa tabi akin ng at kusa. mabilis na bumaba mula sa Napatitig si upuan May sa upang akin. salubungin ang kanyang May anak. halong tampon
Lumuhod siya sa Ngunit sahig mas ng nauuna ang restaurant. labis na Walang ligaya pakialam kapag kung gabi. marumihan man ang kanyang So, mamahaling cocktail pinalabas mo dress. lang na Sa isang napilitan saglit, ka na. binalot ng kanyang mga Gusto kong bisig ang maliit na protektahan katawan ni kami. Tio. At gusto Tio, ko na maging aking suporta anak, mo ko hikbi ni para makuha Samantha. ang hustisyang Ang bawat nararapat sakit, para sa'yo. ang bawat gabing At sa naramdaman alaala niya, ng yumaong ang ina. pangungulila sa nakalipas sa Seryoso 3 at taon sa madamdaming Paris ay pahayag tila ni ba Sandrine. natunaw sa sandaling Habang maramdaman niya inilalapit ang kanyang ang mukha init sa ng mata yakap ng kanyang hanggang sa anak. magdikit ang I'm kanilang sorry, mga Mommy. I'm so Ngunit sorry higit po kung sa naging lahat, bad boy ginawa ako ko to noon. dahil Umiyak mahal na siya ng kita. bata habang Noon pa man, sinusubsob ikaw ang lang kanyang ang mukha sa babaeng leeg gusto ng ko ina. makasama at Sabi ni alagaan Daddy, habang buhay. umalis ka raw kasi Hindi nasaktan ito ka namin. transaksyon para sa Sabi akin. niya, hindi mo raw ako iniwan Ito ang dahil ayaw mo sa pinakahihintay akin, kong paraan kundi para dahil maging akin ka. pinoprotektahan mo sarili Ang mo. mga salitang Napaangat iyon ang ay tingin tila si ba Samantha kay musika Tristan na na dahan-dahan na nagpawi sa tumayo lahat ng mula takot sa sa puso ni pagkabaluktot sa Maylin. sahig. Ang Ang akala mga niyang mata ng isang bilyonaryo mabait na basa laro na ng rin ng luha pag-iinganti habang ay nakatanaw sa isa palang magina nito. matamis at May planadong bahid ng pag-ibig labis ng na matagal pasasalamat lang inihanda sa mukha sa ni langit. Tristan dahil Labis sa na wakas nagmamahal nakita sa niyang kanya. muli ang kanyang pamilya na Walang magkayakap. sabi-sabi.
Mommy, Sinubsob tingnan ni mo May po ang ito. kanyang mukha sa Umihikbi leeg pa rin ni siya ni Xander. Tio habang Niyakap to na pinapakitang hawak napakahigpit, nitong scrapbook. habang tuluyang Binuksan ng sinusuko batang ang kanyang unang puso. pahina. Doon nakadikit Di pa ang mga rin larawan ni Samantha sumusuko sina noong Brenda at sanggol pa si Chloe. Tio. Mga Habang stolen lumilipas sa photos mga na kuha araw, mismo mas ni lalo Tristan, silang nabaon sa ngunit lutang hindi at niya kahihiyan. kailanman Sa pinakita sa sirkulo kanya. ng matataas Sa na bawat tao, sumunod na pahina, nang may mga makasagap sulat sila kamay ng si maling Tio, balita mga mula guhit sa ng isang isang masayang chismosong pamilya, empleyado ng isang Xander lalaki, Group isang na babae tila at may isang maliit tensyon na sa bata sa pagitan ni gitna. Xander at Sa May. ilalim ng Dahil bawat sa guhit ay pag-iyak may ng nakasulat lalaki, na, sa I miss you, opisina nito mommy. kamakailan, Please come home. nag-alab muli ang Araw-araw kanyang kaming pag-iisa. nagdarasal ni Daddy Akala na ng mahanap ka na mag-ina, namin. ito na ang Patuloy huling ni Tio pagkakataon habang para pinupunasan ng pagbigyan si sariling May mga at luha agawin si gamit ang Xander. likod ng kanyang maliit na Isang kamay. gabi, nag-organisang isang engrandeng Hindi na po si festival Chloe ang ang kasama ko, Salvador Group mommy. sa ballroom ng Pinalaya isang siya ni bahay Daddy na kasi 5 bad bituin siya. hotel. Sabi ni Daddy, Ito ikaw ang lang real mommy ko pinaka-inaabangang at gabi ng ikaw lang taon ang pwedeng kung saan tumira sa nakatutok house lahat ng natin. spotlight at media. Napatitig si Samantha sa mga Dumating guhit sina ng Brenda kanyang at anak. Chloe na Ang hindi kanyang pusong imbitado, ginalot ng ngunit yelo sa loob gumamit ng ng 3 peke taon pass para ay lamang unti-unting makapasok. nakakaramdam na matinding May dala init. silang envelope Ang na galit ay tinanim naglalaman niya ng laban mga kay peke Tristan ay dokumento. unti-unti ring May nababawasan pirma ni dahil May sa sa isang presensya ni Tio. kasunduan ng pera Paano niya at ilang matitiis ang lumang kanyang issue anak? pang subukang Paano niya sirain matatanggihan ang ang pagsusumamo reputasyon ng ng batang dalaga wala namang sa harap ng kasalanan mga sa gulo ng mga investors? matatanda? Sa gitna ng Inangat ni pagiging Samantha ang kabulwatan, kanyang mukha at hinarap habang si kausap Tristan ni na May ang ngayon ilang ay asawa ng nakatayo mga na sa likod ni diplomata, Tio. biglang Marahang umawi ipinatong ang ang kanyang grupo at malalaking marahas palad na sa umarang si balikat ng Chloe. anak. Magsama Tristan, kayong bakit mo mag-asawa dinala si Tio pagpunta. dito? Malakas Mahina ngunit sigaw ni seryosong Chloe, tanong ni Samantha. sabay para dahan-dahang Sabi mo, tumahimik ang mag-uusap lang musika tayo. at lumingon ang Dinala ko lahat siya ng dahil bisita. alam kong siya lang ang may sapat Ang na mga camera karapatang ng media ang humingi ng higit isa pang nakatutok sa pagkakataon kanila. para sa atin, Chloe, Samantha. Brenda, Seryosong wala sagot kayo ni sa lugar Tristan. para gumawa Ang ng boses ay eksena galing nito? sa kaibuturan ng Malamig na kanyang saway ni puso. May. Alam kong galit ka Pinagpanatili sa ang akin dignidad at bilang tanggap ko yun. asawa Kung gusto ng mo isang kong parusahan, magaganda. handa akong Huwag mo tanggapin kaming ang lahat. mag-English-English Pero ngayon, pakiusap, huwag mong Alam ng ipagkait lahat ang dito sarili na mo kay pinakasalan Tio. ko lang si Xander 3 taon para siyang sa nagtatanong kung pera at nasa ng kanyang nakadayaan ina. kami. 3 Kahit ang taon mga kong patuloy na wala pinagsisisihan akong kwenta ang sa bawat asawa. segundong pinaluwa kita Napiniperahan mo lang sa ang mga mansyong yun. Saavedra at ginamit Huminga ang ng bata malalim si Samantha para at mapalapit hinalikan sa ng kanya. tuktoks ng ulo ng kanyang Kinita anak. ni Chloe sabay Hindi ko hagis na ipagkakait ang nakapengeng sarili ko kay dokumento sa Tio, leeg. Tristan. Siya ang buhay Si ko. Brenda Pero naman tungkol sa nakatayo atin, sa likod nito, hindi ganun kadaling ibalik ang nakangising, tiwala na sinira nag-aabang mo ng sa loob ng kanyang 5 taon. kalapatan. Tumango si Tristan. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nagsimulang magbulungan Sa ang kabila mga ng malamig tao, na salita ngunit ng mabilis asawa, magbulong-bulungan I ang know mga wife nipis at ng handa bisita. akong maghintay. Ngunit Kahit na bago gaano pa man katagal, tuluyang lumaki ang mananatili ako dito iskandalo, sa Paris ay kasama isang si Tio matigas na figura hanggang ang sa lumapag. mapatunayan kong sa'yo ng Paitaas si Tristan ang sa Mrs. harap mo sa ngayon unahan. ay hindi ng Si lalaking Xander, nagpaiyak sa'yo noon. hawak ang isang wireless microphone ng host. Mula sa gabing Ang yun, kanyang mukha nagbagong ay takbo madilim. ng buhay ni Samantha Ang sa Paris. mga mata Bagamat ay hindi pa rin niya nagtalas na hinahayaan si kayang Tristan na pumantay, pumasok sa ngunit kanyang nanatili apartment, itong kalmado. pinapayagan niya itong ihatid si Makinig ang Tio lahat. sa kanya tuwing Malakas, weekend. mariin, Sa at bawat umaapaw pagkakataong ang magkikita boses. sila, palagi may Baritono dalang ni bulaklak Xander o paboritong na pagkain si nagpatahimik sa Tristan buong para gabi sa kanya. at sa Hindi ito dambuhalang sining. nagpipilit, hindi ito Bumaba siya ng nagmamatigas, stage, nananatili ito lumakad isang patungo tahimik sa na tabi ng kanyang tagapagbantay sa asawa gilid ng kanyang bago ay buhay. pinulupot ang Isang kamay sa Sabado ng bewang hapon, nito. habang naglalaro si Tio Ang sa mga parke dokumento malapit sa opisina na ni hawak ng mga Samantha, impostor na naupo yan si ay Tristan pawang sa tabi niya sa kasinungalingan bench. Ang at distansya sa gawa-gawa pagitan ng nilang mga dalawa ay despiradong sapat na upang utak. maramdaman ang pamilyar na kuryente. May papakita ko sa'yo. Payag ni Wika Xander ni habang Tristan nakatitig habang may ng kinukuha diretso sa kay kanyang Brenda bulsa. na biglang Isang nawala piraso ng ng kulay dokumentong ang inabot mukha. nito kay Samantha. Kung meron mang Binuksan to ni nagplano Samantha at at nakita ang nagmanipula isang sa kasunduan Senado, ako yun. mula sa isang kilalang Ako ang international gumawa ng school sa paraan Paris. para mapilitan Naka-enroll na si Tio doon para sa susunod na yugto ng kanyang pag-aaral. Dahil matagal Ngunit ko ang na mas siyang nakapukaw minamahal ng kanyang at siya pansin ang ay ang pangalan ng bumili ng pinakamahalagang isang kaibigan penthouse sa buhay ko. apartment sa Ay tapat hindi mismo ko ng papayagang gusali bastusin ng Maison de ng kahit Emerald. na sino. Ang pangalan ni Tristan Nakigulat Vance. ng media at ng I mga transferred bisita. my business Ang headquarters marahas at here in pinagtatakutang Paris. CEO Seryosong ay sad ni nagpapahayag ng Tristan ganoong habang nakatingin sa malayo sa harap ng lahat. kung saan masayang tumatakbo Tumingin si Tio. Xander sa Iniwan nakapaligid kong lahat sa na Pilipinas security para guards. dito. Dahil alam kong Nilabas nanditong ang buhay mo ngayon at At kung sinila nasan sa ka, pinutungtong doon lang din lahat ng dapat ang harian. pamilya mo. Bahay at Napatitig si natitirang Samantha maliit sa na gilid ng negosyo mukha ng kanyang na asawa. nakapangalan Ang dating bilyonaryong walang sa ibang pamilya Ruiz iniisip na kundi ang kanyang pinagtatakbo ni kumpanya Brenda at ang sariling ay pride. formal lang Ngayon binawi at ibinitawan ng pinakasalan lahat ng para lamang Saavedra Group mapalapit sa dahil kanya. sa mga
iligal Ang na yelong matagal transaksyon na nakabalot at sa puso ni paglabag sa Tristan ay batas. tuluyan ng natunaw. Hindi dahil sa maaaring pilit na vendor init ko, hindi nagkakamali ka. dahil sa matinding Sigaw ni takot na Bandang tuluyan walang itong mawala hulinahon. ang babaeng tunay Napaupo niyang ito sa minamahal. sahig sa matinding gulat at panghihina. Ngunit bago pa man Habang makapagsalita si si Chloe naman ay Samantha, humahagulhol biglang na tumunog ang parang kanyang bata telepono. at marahas Isang emergency na call mula sa kanyang kinakalagkan yung sekretaryang mga si security Amelie. palabas ng hotel Madam Sam, na may sa emergency harap na po sa nagtitis ng showroom. mga May kamera. isang babae nagwawala Tapos dito na at ang sinisira ang kanilang bagong laro. design mo. Ang gante ni Ang May sabi niya, sa mga taong ikaw raw kape sa umagaw kanya sa buhay na ay dapat naging sa lubos. kanya.
Natatarantang sigaw ni Amelie sa kabilang linya. Salamat sa walang Napatayo si kapantay, Samantha. proteksyon at pag-ibig Ang kanyang sa mukha kanyang ay biglang asawa. binalot ng takot at Isang galit. taon ang Kilala mabilis niya na kung sinong lumipas. babaeng yon, Matapos si ang Chloe. gabi ng Mabilis kontrobersyal na binaba ni insidente sa Samantha ang kanyang Charity Mall. telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding galit na muling nag-aalab sa kanyang dibdib. 3 taon nang nakalipas. Akala niya tuluyan niya nang naiwan sa Pilipinas ang masalimuot na nakaraan at ang manipulative na kapatid na si Chloe. Ngunit tila ba isang anino ito na ayaw siyang tantanan. Anong nangyari, Samantha? Mabilis na tanong ni Tristan na kaagad na napatayo nang makitang bigla ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng asawa. Si Chloe, maikli ngunit mariing sagot ni Samantha habang mabilis na kinukuha ang kanyang designer bag sa ibabaw ng bench. Nasa showroom siya ng Maison de Emerald. Nagwawala siya at sinisira ang mga design ko. Baka sa matinding galit sa mga mata ni Tristan nang marinig ang pangalan na yon. Ang babaeng yun, hindi pa ba siya nadadala? Mabilis na binalingan ni Tristan ang kanilang driver na nakatayo, hindi galayuan sa kanila. Dali mo muna si Theo sa penthouse. Bantayan mo siya ng maayos. Utos nito bago muling humarap kay Samantha. Sasamahan kita, Samantha. Hindi ko hayaan na saktan ka muli ng babaeng yun. Hindi na nakipagtalo si Samantha dahil mas mahalaga sa kanyang kaligtasan ng kanyang mga gawa at mga tauhan niya sa showroom. Mabilis silang sumakay sa kotse ni Tristan at tinakang kahabaan ng mga kalsada ng Paris patungo sa Marangyang distrito kung saan matatagpuan ang fashion house. Pagkarating nila sa Maison de Emerald, sinalubong sila ng komisyon. Ang mga salamin sa bintana ng showroom ay buo pa naman, ngunit sa loob ng nagkalat ang mga mamahaling tela, mga papel at ilang basag na vase. Ang mga security guard ng Rosali pilit na pinapakalma ang isang babae na halatang wala na sa sariling tino. Upang harapin ang gwapong mukha ng Si Chloe, ngunit malayo nito sa dating marangyat prima dora proper na Chloe na kilala ni Samantha. Magulong buhok nito, kupas ang suot ni branded na damit at may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Hawak nitong isang tagapitas na tela at pilit na winawasak isang mamahaling gown na nakadisplay kung saan nakasabit ang isa sa mga diamanting kwintas na dinisign ni Samantha. Nasaan si Samantha? Ilabas niyong peking yan! Hysterical na sigaw ni Chloe sa wikang Tagalog, dahilan upang magreklamo ang mga Pranses na empleyado na hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Inagaw mo sa akin ang lahat, Samantha! Ang yaman ni Tristan, ang posisyon ko tang lahat! Chloe! Ang boss na yun sa matay malamig, matigas at puno ng otoridad na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nang makita ni Chloe si Samantha nakatayo at mukhang matagumpay, kasama si Tristan na nakatayo sa likod nito, ay mas lalo nag-alab ang selos sa kanyang mukha. Ayan ka na pala, ang dakilang mga agaw! Tumatawang may lahong hula na sigaw ni Chloe sa kapatid at tinuri ito. Akala mo ba hindi ko malalaman na nandito ka sa Paris? Dahil sa'yo pinalayas ako ni Tristan. Dahil sa'yo naging miserableng buhay ko sa Pilipinas. Walang kumpanyang tumatanggap sa akin dahil sinira ni Tristan ang pangalan ko. Mahakbang na lumapit si Samantha. Hindi man lang natinag sa hawak na matalim na bagay ng kanyang kapatid. Pinigilan siya ni Tristan. Ngunit marami itong inalis ni Samantha upang ipakitang kaya niya itong harapin. Ako ang mga agaw, Chloe. May panunuya sa boses sa Samantha. Sino sa atin ang pumasok sa pamamahay ng may pamamahay? Sino sa atin ang nagnakaw ng atensyon ng asawa ng iba? At sino sa atin ang gumamit ng isang 4 na taong gulang na bata para lang maggasik ng kasinungalingan? Nararapat lang sa'yo yon. Hindi mo deserve si Tristan. Hindi mo deserve ang yaman niya. Sigaw ni Chloe, akmang lulu sa palapit kay Samantha upang saktan ito, ngunit isang mabilis na pagkakataon ay humarang si Tristan sa pagitan nilang dalawa. Sa malawak na damuhan. Huwag mong itutuloy ang balak mo, Chloe. Kung sa tingin mo makakalapit ka pa kay Samantha tulad ng ginawa mo noon, nagkakamali ka. Ang boses ni Tristan ay tila ba galing sa ilalim ng lupa sa tindi ng galit. Pinalayas kita dahil nalaman kong lahat ng dumi mo. At kung hindi ka pa aalis sa harap ng asawa ko ngayon, sisiguraduhin ko sa kulungan dito sa Paris ang bagsak mo. Tristan, pakiusap. Biglang nagbagong tono ni Chloe. Lumuhod to sa sahig habang umiiyak at nagmamakaawa. Minahal naman kita, hindi ba? Mas naging mabuti akong kasama kaysa sa kanya, hindi ba? Bakit siya pa rin? Bakit siya pa rin ang hinahanap mo pagkatapos sa 3 taon? Tumingin si Tristan kay Chloe na may purong pandidiri. Hindi kita minahal kahit na isang segundo, Chloe. Ginamit mo lang ang pagkakataon na may padar kami ni Samantha noon. Ang akala ko, ikaw ang nag-aalaga sa anak ko, ngunit ang totoo, nilalason mong isip niya.
Umalis ka na dito. Bago ko pa makalimutang babae ka. Binalingan Binalingan ni Tristan ng mga security guard at binigyan ng mga ito ng senyas na ilabas at i-turn over si Chloe sa mga lokal na otoridad. Habang pilit na hinihila si Chloe palabas, patuloy pa rin itong pagmumura at pagsisigaw sa pangalan ni Samantha. Nang tumahimik ang paligid, lumapit si Tristan kay Samantha. Baka sa pag-alala sa kanyang mukha. Are you okay? Nasaktan ka ba? Huminga ng malalim si Samantha at tumingin sa mga nasirang kagamitan sa kanyang showroom. Nakakaramdam siya ng pagod, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya isang uri ng kalayaan. Ang anino na nakaraan ay tuluyan ng pinalis. Hindi lang dahil sa sarili niyang tapang, kundi dahil sa pagkakataong ito, may isang lalaking handang humarang sa harapan niya upang protektahan siya. Pinagmamalaki mo pa ang pagiging matigas. I'm fine, Tristan. May hinahang sagot ni Samantha. Ang kanyang tingin kay Tristan hindi na kasing lamig ng dati. May konting lambot na doon, isang senyalis na ang pader na tinayo niya ay unti-unti na ring nagkakalamat. Salamat, dugtong pa niya. Isang matamis at may halong lunas ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan. Gagawin kong lahat para sa iyo, Samantha. Kahit naharapin kong buong mundo. Basta para sa kaligtasan mo at ng anak natin. Pagkatapos ng gabi ng iskandalo sa showroom, binalot ng panibagong katahimikan ang buhay ni Samantha sa Paris. Ngunit hindi na itong katahimikan nakakasakal tulad nung nasa Pilipinas pa siya. Ito ay katahimikang nagdadala ng kapayapaan at pagmumuni. Opisyal na pinakulong ni Tristan si Chloe sa tulong ng mga Pranses na otoridad dahil sa pinsalang ginawa nito sa ari-arian at reklamong trespassing at harassment. Sa wakas, ang anino na nakaraan ay tuluyan ng napigtas. Isang linggo ng hapon, nagpasya si Samantha manatili sa kanyang apartment upang magpahinga. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang pag-iisa nang makarinig siya ng marahang katok. Pagbukas niya, bumadya ang magandang mukha ni Tio na may hawak isang malit na kahon ng French pastries. Sa likod nito ay nakatayo si Tristan na bit-bit na 2 baso ng kape. Hindi ka na kailanman masasaktan. Mami, sabi ni Daddy, kailangan mo raw ng break kasi pagod ka sa work. Masayang bati ng bata bago pumasok sa loob. Naitaas si Samantha ang kanyang kilay at tumingin kay Tristan. Hindi ba't sabi ko, tuwing weekend lang ang pagbisita ni Tio? May hinahang paalala ni Samantha, bagamat pinatiran niya ang mag-ama sa loob ng kanyang apartment. Linggo naman ngayon, wife, nakangiting sagot ni Tristan. Ang boses ay malambot at walang bakas ng dating pagmamataas. At naisip ko lang, na baka gusto mong samahan kami ni Tio na mag-picnic sa may Shan River. Magandang panahon ngayon. Tumingin si Samantha sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa Paris ay sadyang nakakaakit at nang makita niyang nagmamakaawang mga mata ng kanyang anak, wala siyang nagawa kundi ang tumango. Sige, magpapalit lang ako ng damit. Isang mabilis sa sulyap ang tagumpay na dumaan sa mga mata ni Tristan. Isang bagay na hindi nakaligtas sa pansin ni Samantha, ngunit binaliwala niya na lamang. Sa gilid ng tanyag na Shan River, naglatag si Tristan isang checkered na tela sa damuhan. Masayang kumakain si Tio ng macaroons. Si Samantha naman nakaupo habang nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod. Naupo si Tristan sa tabi niya. May sapat na distansya upang hindi siya mailang. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto. Salamat, Samantha. Basag ni Tristan sa katahimikan. Lumingon si Samantha. Para saan? Para sa pagkakataong ito, para sa pagpapahintulot sa akin na makasama kayo ng anak natin. Alam ko marami akong pagkukulang nung mga unang taon ng kasal natin. Natakot ako na magmahal ulit dahil sa pagpano ng mga magulang ko sa isang aksidente noon. Akala ko kung lalayuan kita ng emosyon, hindi ako masasaktan kung sakaling mawala ka rin. Tayo din ang unti-unting mauubos. Napatitig si Samantha kay Tristan. Itong unang pagkakataon na nagbukas si Tristan tungkol sa kanyang nakaraan. Noong mag-asawa pa sila, palaging tinuturi ni Tristan ang kanyang sarili na isang makina at walang emosyon. Kaya hinayaan mo pumasok si Chloe sa eksena? Tanong ni Samantha. Walang galit kundi purong pag-unawa. Ginamit ni Chloe ang kahinaan ko. Sabi ni Tristan, may pait sa kanyang boses. Pinaramdam niya na siya ang may kontrol sa lahat habang ikaw ang nag-iisang taong nakakapagpahina sa akin sa tuwing tinitinan mo ko ng buong pagmamahal. Natakot ako sa naramdaman ko para sa iyo, Samantha. Kaya pinili ko maging pader. Ngunit nang mawala ka, doon ko na-realize ng pader na tinayo ko hindi ako pinotektahan, kundi tuluyan akong winasak. Pumakpang ng bahagya si Tristan papalapit at sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Samantha. Hindi ito binawi ng babae. Ramdam niya ang init ng palad ng asawa. Noong gabi na umalis ka, dinala kong singsing mo sa kwarto natin. Natulog ako sa pwesto mo tumaasang maamoy ko pang pabango mo. Patuloy ni Tristan.
3 taon na akong nabuhay sa pagsisisi. Kaya nang makita kita muli sa gala, sumumpa ako sa sarili na kahit na anong mangyari, hindi ko nahayaang maramdaman mo muli ang malamig na pakikitungo ko. Tumingin siya Samantha sa kanilang magkahawak na kamay. Ang kanyang puso'y matagal ng binalot ng yelo ay tuluyan ng naramdaman ang matinding silakbo ng damdamin. Tristan, mahinahong saad ni Samantha. Kinarap ang mukha ng asawa. Hindi ko masasabing buo na muli ang tiwala ko. May mga sugat pa rin nangangailangan ng panahon para maghilom. Ngunit nakikita kong pagsisikap mo para kay Tio, para rin sa sarili ko. Handa akong simulan ang muling pagbuo ng kung anong nasira natin. Isang malawak at puno ng lunas ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Tristan. Sa labis at tuwa, hindi niya napigilan ng sariling hilahin sa Samantha para sa isang mahigpit na yakap. Daddy, Mommy, look! Biglang sigaw ni Tio na tumatakbo patungo sa kanila. May hawak na isang guhit ng 3 taong magkakahawak kamay sa tapat ng Eiffel Tower. Sabay na natawa si Samantha at Tristan ang sinalubong yakap ng kanilang anak. Sa ilalim ng magandang sikat ng araw sa Paris, ang yalong nakabalot sa kanilang pamilya tuluyan ng natunaw, nag-iwan ng isang buong usbong ng pag-asa. Mabilis na lumipas sa mga linggo pagkatapos ng kanilang picnic sa Shan River, ang malamig na pader na magitan sa nila ay sa loob ng maraming taon ay unti-unti nang gumuho. Pinilitan ng mga simpleng ngiti, mahabang usapan sa gabi at magkasamang pag-aalaga kay Tio. Isang Biyernes ng gabi, nagulat si Samantha nang sunduin siya ni Tristan sa kanyang opisina. Hindi itong pamilyar na kotse na madalas itong gamitin. Isang marangyang itim na limousine ang naghihintay sa labas. Nakasuot si Tristan ng isang makisig na itim na tuxedo habang bitbit ang isang paper bag mula sa isang sikat na French designer boutique. Anong meron Tristan at nasaan si Tio? Takang tanong ni Samantha. Nasa penthouse si Tio kasama ang kanyang yaya. Nakangiting sagot ni Tristan. Gusto mo na kitang makasama na mag-isa ngayong gabi, wife. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Pakiusap, isuot mo yung gown na nasa loob niyan. Pumasok si Samantha sa kanyang pribadong banyo sa opisina at minuksan ang bag. Sinuot niya ito at perpektong lapat ito sa kanyang katawan. Dinala ni Tristan si Samantha sa isang pribadong yate na nakadaong sa tapat ng Eiffel Tower. Ang buong palapag ng yate na pamalutian ng mabangong puting rosas. Isang marangyang hapunang inihanda ni isang Michelin star chef ang naghintay sa gitna ng deck. Habang marahang umuusad ang yate sa kahabaan ng ilog, binalot sila ng romantikong tugtog ng violin. Hindi ko akalaing makikita kitang ganito ka-relax, Mr. Vance, biro ni Samantha habang humihigop ng champagne. Noon ang tanging alam mong hawakan ay yung mga papeles sa opisina. Natawa ng mahina si Tristan bago naging seryosong ekspresyon ng kanyang mukha. Hinawakan niyang baso ni Samantha at dahan-dahang ibinaba sa lamesa. Noon yun, Samantha. Noong tanga pa ako at walang alam kung hindi ang protektahan ng sarili kong pride. Seryosong saad ni Tristan. Ngunit ang 3 taon na wala ka, pinamukha sa akin na walang kwentang lahat ng yaman ko kung wala ka sa tabi ko para pagsaluhan ito. Tumayo si Tristan at inakay si Samantha patungo sa unahan ng yate. Huminto sila sa tapat ng rest ng yate. Pumarap si Tristan kay Samantha at dahan-dahang hinawakan ng dalawa nitong kamay. Samantha, alam ko marami akong pagkakamali sa nakaraan. Tiniis mong 5 taon ng lamig dahil sa akin at kahit na sinunog kong divorce papers na iniwan mo, alam ko sa puso mo natapos ng unang kasal natin sa araw na lumakad ka palabas ng mansyon. Wika ni Tristan, ang boses ay bahagyang nangatal sa emosyon. Dahan-dahan na lumuhod si Tristan sa isang tuhod sa harap ni Samantha. May kinuha to sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon na gawa sa dark velvet. Isang napakagandang diamanting singsing. Hindi ito lumang wedding ring ni Samantha kundi isang bagong design na may hugis na isang natutunaw na yelo na napaligiran ng maliliit na bituin. Ito ang The Towing Heart, mulong ni Tristan. Isang alahas na ipinagawa ko sa pinakamagaling na panday. Inspirasyon ng kwento nating dalawa. Samantha, hindi ko na hinihiling na balikan mong nakaraan. Ang gusto ko ay magsimula tayo ng isang bagong bukas. Isang bukas kung saan ikaw ang reyna ng buhay ko at ako ang lalaking magtatanggol at magmamahal sa'yo hanggang sa huling patak ng aking hininga. Napatakip ng bibig si Samantha. Ang mga luha ng labis sa kaligayahan ay tuluyan ang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat sakit, ang bawat bighati na binalot ng 5 taong pagtitiis ay tuluyan ng napawi. Wife, Samantha, will you marry me again? This time for real. No more papers, no more secrets. Just pure love. Tumango si Samantha nang walang pag-alinlangan. Yes, Tristan, yes.
Papatunayan natin ang pag-ibig na nilimot ng panahon ay pwedeng muling mabuhay. Isang malawak at puno ng kagalakan ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan. Mabilis itong sinuot ang singsing sa daliri ni Samantha bago hinalikan ng mga labi sa asawa. Ang kanilang unang halik pagkatapos ng 3 taon ng pangungulila. Asyang halik na pagpapatunay na nagyayalong puso'y tuluyan ang natunaw ng apoy ng tunay na pag-ibig. Ang mga sumunod na buwan sa Paris ay naging abala, ngunit puno ng matamis na pananabik para sa pamilyang Vance. Hindi nagaksaya ng panahon si Tristan matapos tanggapin ni Samantha ang kanyang alok na magpakasal ulit ay agad itong pinakilos ang pinakasikat na wedding planner. Ngunit sa pagkakataong ito walang manipulasyon, walang pilitan at higit sa lahat walang lamig. Ang bawat detalye ng kasal ay dumaan sa pagpapasya ni Samantha. Bilang isang tanyag na jewelry designer, si Samantha mismo nag-design ng kanilang wedding bands at mga alahas na isusuot ng kanyang mga piling panauhin. Ang kanyang opisina sa Maison de Emerald na dati binalot ng mga seryosong sketch ng mga kliyente ngayon na puno ng mga design ng mga diamante at ginto para sa kanyang sariling kasal. Isang hapon habang abala si Samantha sa pagsusukat ng kanyang kasuotan, pumasok si Tristan sa silid kasama si Tio. Ang batay nakasuot ng isang maliit na tuxedo. "Mommy, mukha na po ba akong prince?" Masayang tanong ni Tio. Natawa ng matamis si Samantha at lumuhod upang ayusin ang butay ng kanyang anak. "You're the most handsome prince in the world, Tio." Inangat ni Samantha ang kanyang tingin at nakita si Tristan. Nakatingin sa kanila na may purong pagmamahal at paghanga sa mga mata. Lumapit ang bilyonaryo at marahang pinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. "Hindi ako makapaniwala na sa makalawa na muli kitang magiging asawa, Samantha." Pabulong na saad ni Tristan. "Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang buong mundo ang makakita kung gaano kita kamahal." Dumating ang araw ng kasal. Napaligiran ng hardin ng mga puting rosas at lavender. Ang mga bisita ay binuo ng matataas na opisyal ng kumpanya ni Tristan. Ang mga sikat na pangalan sa mundo ng fashion sa Pransya at ang ilang malalapit na kaibigang naging saksi sa muling pagbangon ni Samantha. Nang tumunog ang pamilyar na tugtog ng kasal, bumukas ang malaking pinto ng kapilya. Iniluwan nito si Samantha, napakaganda niya sa kanyang suot na ivory off-shoulder wedding gown na may mahabang trend na gawa sa French lace. Ang kanyang mukha'y nababalot ng manipis na belo. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna, dinalian ng kanyang mga matay, nakatitig lamang siya isang tao. Kay Tristan naghihintay sa tapat ng altar. Nakatayo si Tristan sa tabi ni Tio. Na makita ng bilyonaryo dahan-dahang paglapit ng kanyang asawa, hindi na nito napigilan ng emosyon. Ang makapangyarihang lalaking kilala sa pagiging matigas at walang awa sa negosyo ay tahimik na lumuluha habang pinapanood ang babaeng isa niya nang nawala, ngunit ngayon ay muling nagbabalik sa kanya. Nang makarating si Samantha sa altar, dahan-dahang kinuha ni Tristan ang kanyang kamay. "You look breathtaking, my queen," bulong ni Tristan habang tinaas ang belo ni Samantha. Nagsimulang seremonya ng kasal. Nang dumating ang oras para sa kanilang mga sumpa, humarap si Tristan kay Samantha. "Samantha, 5 taon kitang binalot ng lamig ng aking takot at pride. Pinagkait ko sa iyong pag-ibig na nararapat sa iyo. Nang lumakad ka palabas ng mansyon 3 taon na nakalipas, dinala mong bawat liwanag ng buhay ko. Ngayon sa harap ng Diyos at ng ating anak, sumusumpa ako ng bawat natitirang araw ng aking buhay ay iaalay ko sa pagpapasaya sa iyo. Ako magiging padar na magtatanggol sa iyo at ang apoy na magbibigay ng init sa tuwing makakaramdam ka ng takot. I love you, wife. Always and forever." Bumuhos ang luha sa mga mata ni Samantha habang nakikinig sa sumpa ng asawa. Humarap din siya dito at ngumiti ng matamis. "Tristan, tiniis ko 5 taon dahil nananalig ako na may puso sa likod ng yelong nakabalot sa iyo. Nasaktan ako at sumuko at lumayo. Ngunit nang bumalik ka kasama si Tio, na-realize kong pag-ibig na akala ko'y nalimot na ng panahon ay naghihintay lamang ng tamang oras upang muling magbunga. Tinatanggap kitang muli bilang aking asawa, Tristan. Sa pagkakataong ito, wala nang lamig dahil ang mga puso natin ay tuluyan na naging isa. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride," saad ng pari. Dahan-dahang hinapit ni Tristan ang bewang ni Samantha at binalot ang mga labi nito ng isang matamis, matagal at puno ng pasasalamat na halik. Binuhat naman ni Tristan si Tio upang sumama sa kanilang yakap habang ang kanilang pamilya ay tuluyan ang binalot ng ningning ng isang bagong simula. Pagkalipas ng 3 taon, ang simoy ng hangin sa balkonahin ng mansyon ng mga Vance sa Pilipinas hindi na pamilyar sa lamig na nagdala ng paghihati kay Samantha.
Ngayon ang bawat sulok ng malawak na pamamahay ay napuno ng init, liwanag at malakas sa tawanan. Ang mansyong dati tila isang marangyang kulungan ay tuluyan na naging isang tunay na tahanan. Nakatayo si Samantha sa balkonahe. Dahan-dahan hinaplos ang kanyang malaking tiyan. 7 buwan na siyang buntis sa kanilang ikalawang anak ni Tristan. Ang kanyang muka'y binalot ng kakaibang ganda ng isang nagdadalang tao at ang kanyang daliri kumikinang pa rin ang singsing na The Towing Heart. "Mommy, tingnan mo po si Daddy. Ayaw akong papasukin sa tent." Ang sumbong ng isang pamilyar na boses mula sa malawak na damuhan sa ibaba. Natawa si Samantha nang makitang ang 9 na taong gulang na si Tiyong pilit tinutulak si Tristan palabas ng isang malaking camping tent. Si Tristan na ngayon ay mas mukhang relax at palaging nakangiti ay nakasuot ng shorts at t-shirt. "Tristan, huwag mong inaapi ang anak mo," pabirong sigaw ni Samantha mula sa itaas. Agad na napaangat ang tingin ni Tristan. Na makita niyang kanyang asawa, mabilis itong iniwan si Tio. Sa loob ng ilang saglit, binalot ng kanyang matipunong bisig ang bewang ni Samantha. Marahang pinatong ang kanyang baba sa balikat habang ang mga kamay ay sumabay sa paghaplos sa kanyang asawa. "Hindi ko siya inaapi, wife. Sinasabi ko lang sa kanya na bawal ang boys sa tent na yan. Mamaya dahil magdidate tayo dito sa ilalim ng mga bituin." Pabulong at malambig na saad ni Tristan. Nilingon siya ni Samantha at marahang pinalong dibdib. "Napakasutil mo pa rin. May-ari ka namang naglalakihang hotel sa bansa pero dito mo pa rin gustong mag-date sa Ardeen. Kahit na sa pinakamurang karinderya, basta ikaw ang kasama ko. Ito ang pinakamarangyang lugar sa mundo." Seryoso ngunit may biro sa mga mata ng sagot ni Tristan. Kumarap si Samantha kay Tristan at pinatong ang kanyang mga kamay sa leeg ng asawa. Ang pag-ibig na nakikita niya sa mga mata ni Tristan ngayon ay ang parehong pag-ibig na pinagdasal niyang makita noong mga unang taon ng kanilang kasal. Hindi naging madali ang landas na kanilang tinahak. Kailangan nilang madurog at magkalayo at harapin ang mga anino na nakaraan upang matutunang pahalagahan ang isa't isa. Ngunit ang bawat sugat ay nag-iwan ng aral na lalo nagpatibay sa kanilang sumpa. "Salamat Tristan," taimtim na saad ni Samantha. "Salamat dahil hindi ka sumukong hanapin ako sa Paris. Salamat dahil tinupad mong pangako mong tunawin ang yelo sa puso mo." Inabot ni Tristan ang mukha ni Samantha at dahan-dahang pinunasan ng isang luhang buntod ng labis na kaligayahan sa pisngi nito. "Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Samantha. Dahil sa kabila ng 5 taon ng kawalan ko ng kwenta, na natiling apoy ng pag-ibig mo na siyang nagligtas sa akin at kay Tio mula sa kadiliman, ikaw ang tagsibol sa buhay ko, wife." Mabagal at puno ng wagas sa pagsinta na idinaong ni Tristan ang kanyang mga labi sa mga labi ni Samantha. Isang halik na hindi na naglalaman ng lungkot o pagsisisi, kundi ng kasiguraduhan ng isang magandang bukas. "Mommy! Daddy! Ang daya nyo! Naghahalikan na naman kayo dyan!" Sigaw ni Tio na kasalukuyan palang nakaakyat sa balkonahe habang nakatakip ang 2 kamay sa kanyang mata. Sabay na natawa sina Samantha at Tristan. Hinila ni Tristan si Tio patungo sa kanilang gitna. Binubuo ang isang mahigpit at masayang yakap ng pamilyang Vance. Ang pagtitiis ay natapos na, ang pagtataksil ay tuluyan ng nabaon sa limot at ang natunaw na yelo ay nagbunga na isang walang hanggang kaligayahan. Ang kwento ni Samantha at Tristan ay patunay ng pag-ibig hindi isang tuwid at madaling landas. Madalas bago natin marating ang tunay na kaligayahan, kailangan na muna nating dumaan sa matinding unos, mapait na pagtataksil at mapaglarong paligid natin. Ang pag-alis ni Samantha hindi tanda ng kurawagan, kundi isang matapang na hakbang upang buuin ng sarili at bawiin ang dangal. Sa huli pinakita ng tadhana ng mga pusong nakalaan sa isa't isa. Gaano man binalot ng yelo ng nakaraan ay muling magtatagpo at maghihilom sa tamang panahon sa tulong ng tapat na pagsisisi at wagas na pagpapatawad.